Ahoy, kamusta mga Rep-Up Pips? Magandang yaman sa inyo lahat. Sa video na to, magpapakanton tayo ng idea sa mga newbie, clueless, everything about candlesticks. So, nakikita ngayon natin dito, ito yung candlestick. Mula kaliwa, papuntang kanan, MA1 to MA20, isang buwan na transaction. Ang kada isang candlestick ay naglalaman ng OHLC. Katulad na nakikita mo sa may box na yan. Open, high, low, close. May makikita kang another category which is salita ay range. Ibig sabihin yun, high minus low equals range, total difference ng high and low. Gets mo? Pero ang main topic natin dito, yung candlestick na naglalaman ng OSLC. Yung OSLC kasi, napaka-importante na maintindihan, maunawaan at mapuling master mo kung paano bumabasa. Kasi etong isang buwan na transaction na yan, ito yan, nakalagay dito sa historical data. Historical data, technicality is a fucking must sa lahat ng investor, lalo na trader and scalper. Dapat marunong kang bumasa ng historical data. Okay. So ngayon, kada candlestick may mapapansin ka, may parang may antena sa taas, may parang antena sa ilalim. Ang tawag ngayon dyan, wink. Dito sa candlestick ko na to, may makikita kang line chart. Ang tawag ngayon dyan, moving average. Pero hindi natin main topic yung moving average. Ang main topic natin, yung tungkol sa candlestick. Paano mo ito iintindihin, uunawain, at i-identify yung parang traffic light na red light, green light, stop and go signal. Kailan ka sasabit, kailan ka bibitaw. Okay, sige, ito ngayon yan. May kung anong klaseng pinapangalan every fucking work online na kung anong tawag sa ganitong klaseng candlestick, anong tawag sa ganitong klaseng shape, itsura ng candlestick. May kung anong klaseng whatever shit na terms and conditions sila, which is dapat gawin lang, simplified, very basic ang lahat. Para kayo yung mga newbie, clueless, hindi na babaliw. Ha? Wala na nga utang, naubos pa eh. Ha? Nakikigas yung ibig sabihin. Wala na nga tayong utang, nauubos pa na dahil sa kung ano nung klaseng basurang nakikita nyo every fucking work online. So, geto na lang, padalayin natin buhay mo. Mapapansin natin, candlestick, may wink versus sa walang wink. May wink sa taas, may wink sa ilalim. Mag-start tayo sa wink sa taas. Etong wink sa taas, wink, sinyalis yan ng reversal or bearish signal. Kapag nakakita ka ng antena o wing sa taas ng candlestick, reversal or bearish signal yon. Potential event scenario sa mga darating na oras, o minuto, o araw, o linggo, reversal, bearish signal. Ngayon, kapag nakakita ka naman ng wing sa ilalim, pag nakakita ka naman ng wing sa ilalim, di kabaligtaran lang ng wing sa taas. Di ba? Ito naman ay sinyalis ng bounce play. Bounce back, bounce play. At syempre, sinyalis ng bullish. Yeah, bullish signal. Sino yung guess nyo? Parehas lang, di ba? Binaliktad lang. Ngayon, yung reversal and bounce back na yan is the same process na isipin mo pagdating naman sa ganito. Pantay na candlestick sa dalawang candlestick, pantay o halos pantay yung ulo, katulad nito, double tap. Double tap. Yeah. So, yung double tap na ito is the same thing na sinyalis ng may wing sa taas. It's the same thing. Ngayon, syempre, pagdating naman sa double bottom, dalawang candlestick, pantay o halos pantay. Ayan. Yan, double bottom yan. Tapos double bottom din dito. Yeah, mga ganyan. Makakita ka ng ganyan. Double bottom. Ang tawag ngayon dyan sa double bottom is the same process ng ganito. Yung wing sa ilalim is ito rin yan. Parehas din. Parehas din yung sinyalis. Ano ba?
May wing sa taas, double top, parehas na reversal, bearish signal, price depreciation ang potential event scenario. May wing sa ilalim, double bottom, parehas na sinyalis ng bounce back, bounce play, bullish signals, blah 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 blah. Okay. Ano pa pwede natin isipin? Ganito. Kapag nakakita ka ng multiple candlestick na parang pantay o halos pantay sa bandang ulo ng candlestick, ito ay sinyalis ng falling wedges. Okay, pag nakakita ka ng multiple candlestick na pantay o halos pantay sa bandang ulo ng candlestick, ito ay the same sinyalis ng may wing sa taas, double top, the same thing neto, which is ang tawag naman sa may multiple candlestick na pantay o halos pantay mga candlestick ay falling wedges. So, ganyan yan. Ngayon, siyempre, may kabaliktaran ng falling wedges. Humana pa lang ng parang ganyan din. Pero this time, sa paa naman, pantay o halos pantay sa bandang paa, multiple candlestick. Ito naman yung rising wedges. At sinyalis niya ng bounce play. Bounce back. Diba? Bounce back, bullish. So, ganyan mo intindihin. So, sa pamagitan nito, pag nakakita ka pala ng may wing sa taas, double bottom, o kaya falling wedges, stop signal, red, stop signal, parang traffic light. Kapag nakakita ka pala ng double bottom, may wing sa ilalim, rising wedges, green signal, go signal, buy signal. Gets? Sa trading, may usapang buy long at sell short. Ang buy long, green. Ang sell short, red. Alamin mo yung ganong klaseng color coding na yun. Di ba? So, ngayon, bukod pa dyan, paano mo matatanto na talagang etong wing na ito ay babagsak? Paano mo matatanto na talagang etong double bottom na to o kaya etong rising wedges na to ay aakyat? Dito mo na ngayon ipapasok ng konti sa kokote mo yung tungkol sa moving average katulad nito, yung kulay orange na line chart. Maglalagay tayo ng moving average. Tanggalin natin itong dashboard natin sa may Okay, ba't gano'n? Hindi natatanggal yung... Ba't gano'n? Hindi natatanggal. Dapat tatanggal to Up. Yan, dapat natatanggal. Ayan, okay. Tanggalin natin itong mga moving averages. Ito, gawin lang tayo ng MA20. Mapapansin mo dito, rising wedges, below the candlestick, umakyat yung presyo. Falling wedges, tapos moving average, above the candlestick, bumagsak. So, yung logic ng moving average, as long as below the candlestick, yung moving averages na pa-ascending, aakyat ang presyo. As long as above the candlestick, yung moving average na pa-descending, babagsak ang presyo. So, the more na nakakita ka ng getong klaseng sinyales, falling wedges, tapos above pa-descending, strong downtrend. Ngayon, kung nakakita naman ng getong klaseng sinyales, rising wedges man o double top o may wing sa ilalim tapos below the candlestick ascending yung moving average, puta, sure bet, aakit ang presyo. So, testingin ngayon natin yung idea na yan. So, gagawin ngayon natin, leletan natin yung candlestick na ito. Letan natin. Tapos, ilagay natin dito hanggang sa wala na akong makita. Tapos, manghuhula na ngayon tayo ng kung anong klaseng point dyan o isang area dyan. Yan, hula tayo dyan at tignan natin. I-apply natin yung pinag-aralan natin. Puta, parang very similar sa nakita natin o ginamit natin kanina. Pero this time, yung moving average ay nasa ilalim. Kasi yung kanina, moving average nasa taas. Di ba? So, double top, bumagsak. Double top, bumagsak. Rising wedges o double bottom, umakyat. Double top, bumagsak. Rising wedges, umakyat. Double top, babagsak.
Titingnan ngayon natin. Gawa tayo ng pang-reference. Kunyari, ito, pang-reference natin, ganyan. So, kumbaga, magko-compute ka. Yan yung highest and lowest. Ko-compute mo yung highest and lowest niya. Mula sa current versus sa past transaction. Pwedeng ganyan. O pwedeng ganito. Diba? Hanggang dito. Pero palagay ko, mas maganda dito na lang. Is either dito, yung may wing o kaya walang wing. Pwedeng ganyan. Pwedeng ganito yung measurement mo. O kaya pwedeng ganito yung measurement mo. Ganyan. Ngayon, ang iisipin natin dito, double top, double bottom, kung may wing or wala sa ulo o sa paa. Di ba? Pagdating sa candlestick, titignan mo, kapag gumagawa ng lower high, babagsak yan. Kapag gumagawa ng lower low, babagsak yan. Pero pag gumagawa ng higher high, higher low, aakyat yan. Ganun yung nangyayari. Di ba? Ganun yung common scenario. Makikita natin yung moving average dito below. Yun nga lang, yung moving average pa descending. Hindi pa ascending. Ito, below, pa ascending, umakyat. Ito, pa ascending, below the candlestick, pa akyat, umakyat yung presyo. Pero ito, below the candlestick, yun nga lang, pa descending. Tapos, last na senyales, double top. Reversal, di ba? So, kung reversal yan, mag-buy limit tayo at least dito. Kasi ito yung puntos ng rising wedges. So, dito tayo bibili. Mag-buy limit tayo dyan. Okay, buy limit tayo dyan. Lagay natin yung, yan, okay. Mag-buy limit tayo. Bagsakan dito. Pwede naman tayo sumampa dyan kung tutusin, pero mag-buy limit tayo at least dito. Yan. Buy limit tayo dyan kasi nandiyan yung rising wedges eh. Okay, bibili tayo ng, mag-buy limit tayo ng 5 lot. Okay. Papansin natin, nag-buy limit tayo ng 5 lot. So, ngayon, one day na transaction ito, pero hindi ibig sabihin pang one day lang ito. Pwede mo i-apply sa kahit anong klaseng time frame. By decades, by year, by month, by week, by day, by hours, by minute. Pwedeng ganun. Bahala ka sa buhay mo. Diskarte mo yun. So, ngayon, babase lang tayo sa by day. Kunyari, eto nga. Bigyan natin ng 5 days para mag-mature. All the way sa makadakma tayo ng mas murang halaga. Imbis na sana bili natin 3,353, ay mabili natin ng mas mababa pa ron. Kumbaga, bibili sa low o malapit sa low, lalo na sa pulang numero. Okay? So, tingnan natin. 5 days. Hihintayin natin 5 days, which is 5 candlestick. 1, 2, 3, 4. Yan, nakabili tayo. Tapos, pak, panalo. Yeah, nag-buy limit tayo. Imbis na sana binili natin doon, 4 days pa lang yan, no? Puta, panalo ka agad. 4. May kita ngayon natin dito. Double, ito malupit na ito. Double bottom. May wing sa ilalim. Ascending moving average. Puta, kikita tayo. So, tipin natin, pwedeng dito. Dito, all the way doon sa taas. Pero mas maganda dito, pwedeng dito sa reset na resistance. Okay, dito sa common resistance na to, pwede. Diyan tayo mag-TV. Pero, yun nga, within 4 days, panalo ng 120 plus na, di ba? So, 4, binilang natin, di ba? Kumaga, dito tayo, 1, 2, 3, 4, 4, 5. Lalo na, dito, malaki na kita natin dito. 5, 6. Tangin na, magkano na? 200 plus. 6, 7. Sapul yung TP. Sapul yung TP. Wala na, tinamaan na dyan, ha? Di lalo na. Lagpas. Guess mo na mga Repa Pips. Kung gusto mo pa matuto na mga getong klaseng katarantaduhan, come and join my fucking online masterclass.